Magandang oras mga ka-good news, mga kababayan, mga kadiyats. Naku, merong napakalaking tunito-niladang shabu na nahuli bago lang at dinidisclose pa kung saan nahuli ito, hindi pa pinapaalam kasi confidential at merong malaking pangalan na nakakabit dito. Naku, iyakan na naman dito ang mga mafia boys. Kaya ito, sabi ni PBBM, no single bullet fired, pero nakahuli sila ng napakadaming shabu. Imagine almost 2 tons ang nahuli ng PNP. Narito ang ulat, atin panoorin. So, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mahal na Pangulo, Sir, sa lahat mo narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. That this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. This is the approach that we are taking to the drug war. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Ito na yung pinakamalaking huli na nagawa natin. Hindi lang ito. Meron na tayo as of today, ang huli natin is already 13 point something, 13.2, 13.3 tons. Oh, grabe. It's much more than it has been in the past. So it is the most successful approach to the drug war so far. So why will we change it? We won't change it. We'll continue to do what we are doing. Of course, I cannot explain to you the details of what we are doing, but we will continue to do what we are doing. Para makita at mapakinggan at makakuha ng report tungkol sa itong nangyari na pagkahuli nitong kalaki-laki na shabu na shipment. Ang estimate baka umabot ito ng 1.8 tons. Naku. So ang ibig sabihin, ito na yung pinakamalaking huli na nagawa natin. But hindi lang ito. Meron na tayo as of today, ang huli natin is already 13 point something, 13.2, 13.3 tons. So patuloy talaga, marami talaga tayong nahuhuli. At this is the approach that we are taking to the drug war. Naku, grabe talaga. 1.8 tons, mahigit pa itong bagong nakuha recently, bagong nahuli ng PNP under kay supervision ni Secretary Abalos. Kaya nga maganda ang ni Abalos sa senatorial race eh. Maganda ang kanyang rating, pasok sa top 12. Ngayon itong pasaring ni PBBM ito kay Digong kasi 13 tons na ang kanilang nahuli noong last year. 13 tons pero no single bullet, walang nagpaputok sa pulis, walang pinutukan, walang namatay, pero successful ang mga operasyon, di ba? Ito yung maganda, walang namamatay pero nahuli yung mga shabu. Ngayon maganda sa mga shabu na yan kasi pinaulanan tayo ng China para masira ang governance ni PBBM. Kaya gusto nilang idamay si PBBM diyan, sabihin na kay PBBM drugs yan. Ganyan. Kaya pinaulanan tayo ng China. Hindi lang triad yung nagpadala ng mga shabu dito, kundi pati na yung kanilang Communist Party na gumawa na ng tunito-niladang shabu para ipadala sa Pilipinas para talagang babahain tayo, and then at the end si PBBM at ang kanyang gobyerno ang sisihin dito. Ganyan yung style ng China, hindi lang trolls na merong 2 million trolls ang China na siniswelduhan sa buong mundo para sirain kung sino ang gusto nilang sirain.
Noong kampanya ni Donald Trump, sinisira si Donald Trump ng 2 million trolls ng China. Ngayon si PBBM naman ang tinitira dahil sa Spratly dispute. Na nagawa natin. But hindi lang ito. Meron na tayo as of today, ang huli natin is already 13.2, 13.3 tons. So patuloy talaga, marami talaga tayong nahuhuli. This is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng operation that nakahuli tayo ng kalaki-laki na 1.8 tons. Sa ngayon, just to give you a status report, as you can see, ang ginagawa ngayon, ini-inventaryo talaga kung gaano kadami itong nahuli na meth. Nakapag-test na ang PNP, tinest na yung nahuling shabu, very high quality itong nandito, very high potency. Ibig sabihin, yung mga pinanggalingan, kung saan pa yung mga kung saan nanggaling, kung saan sinakay, anong origin, ngayon ay iniimbestigahan pa lang. Kaya the operation is ongoing at pabayaan muna natin ang ating mga kapulisan all together with the attached agencies ng PDEA and the Dangerous Drugs Board. Lahat we're working together para mabuo ang kaso rito, malaman talaga natin kung saan dinaan itong shipment ng shabu na ito. Okay, so ito ang mga mafia boys dyan. Iiyak na naman yan kasi siguradong link sila dito kasi ito yung napakalaking shipment. Imagine almost 2 tons. Pinakamalaki sa 2024, 2025 na nahuling shabu under the PBBM administration. Ngayon, bakit ganun kadami ang pinapadala? Kahit mahuli pa yung 2 tons na yan, meron na naman yung darating next month. Kasi ang nagpabrikan yan sa China ay hindi lang yung triad, kundi pati na yung Communist Party ng China. Si Xi Jinping ay pati na yung kanyang mga tauhan ay nag-produce na yan para ipadala, bahaan ang Pilipinas, talagang bahaan na hanggang liig, para masisira ang mga tao, magiging tuliling ang mga utak, katulad ng kanilang amo na umiikot ang mata, di ba? Kaya kung ganun ang mangyari, nasira na ang mga utak ng Pilipino dahil sa droga, ay madali na lang itong utuin. Mauuto na, di ba? Hindi na kailangan ibudol-budol. Ngayon dahil si PBBM ay nandyan at nahuhuli ito. Kaya ang laro dito ay parang cat and mouse, yung inuhuli ng pusa ang daga, and then babalik na naman yung ibang daga. So walang hanggang katapusan yan na droga galing sa China hanggang hindi nila maubos ang mga matino na utak sa Pilipinas na mga tao. Kaya kung lahat ay durugista na, ay madali na lang nilang mauto-uto, di ba? Katulad ng mga ano niyan, yung alam niyo na kung sino, ang mga utak ay iba na, di ba? Kaya kudos kay PBBM at sa PNP sa bagong huli na ito. Ang China ay iba-iba ang atake sa Pilipinas, hindi lang trolls. Ang daming trolls ngayon na tumitira sa administration ni PBBM. Binabayaran ng China 60,000 to 100,000 daw ang mga sweldo ng mga yan. Walang iba kundi ang trabaho nila ay sisirain lang si PBBM at ang gobyerno. Gumagawa ng mga video na anti-government palagi, kahit fake news ay talagang inaano nila, tinitira para lang masisira ang gobyerno. So ganyan ngayon ang modus ng China. Titirahin nila drugs na naman kasi kapag nabenta yan, ang proceeds dyan, ang kita ay mapunta sa mga politiko na pro-China.
again, mapunta ang proceed ng mga drugs na yan sa politiko na pro-China. Sino ba ang mga politiko na pro-China? Alam nyo na yan. Ang mga proceeds niyan ay mapunta sa kanila para merong pangkampanya sa ngayong napipintong eleksyon ng senatorials. Totoo yan, yung mga drugs na yan, ginagamit yan ng politiko ang mga kita diyan. Kaya kung sila'y kumikiling sa China, pro-China, ay tutulungan sila ng mga drug factories ng China, yung Shabu factories doon ng China. Tutulong yan sa mga narco-politics sa Pilipinas na kumikiling sa China para manalo sila. At kapag maraming pro-China diyan sa House of Senate ngayong 2025, kapag maraming Chinese pro-Chinese senators na nanalo, ay of course lalong babaha ang Shabu at kung ano-ano pang illegal na activity ng China, Pugo. Ang Pugo ay babalik na naman. So yan ang ating kailangan pag-isipan, mga kababayan. Kailangan pipiliin natin yung hindi maka-China na mga kandidato ngayong napipintong halalan. Balik tayo kay PBBM. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Ngayon, yung ruta kung saan nanggaling yun, ngayon pinag-aaralan pa natin at inimbestigahan. Alright? Okay. Any questions? Mr. President, Hello. good afternoon. Good morning. Yes, sir. Sir, ano po yung instruction nyo sa ating mga law enforcement agencies like PNP and PDEA? Kasi with this apprehension, tila hindi natatakot ang mga drug syndicate na i-transport ang mga illegal drugs kahit may mga checkpoint. Babala nyo na lang din po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang illegal drug activity sa bansa. Thank you. Well, kailangan rin maintindihan, ang mga drug syndicate, pagka nahulihan, parang cost of doing business nila yan eh. Nakakasama na sa kalkulasyon nila. Once in a while, mahuhuli tayo. Pero malaki pa rin ang kita. So, tuloy-tuloy lang. We cannot, there is no, tinatawag na one single answer tungkol dito. There's no silver bullet to this. Kailangan talaga kayod. We have to operate. We have to gather intelligence. We have to coordinate with Interpol. We have to coordinate with intelligence and drug agencies of other countries around, of ASEAN, of Asia, kung saan man nanggagaling. Because this is an international crime. That is a situation that we are hoping to achieve. Pero the only way to get that is to continue to prosecute the drug war, but well within the law, so that the cases can be filed, then the syndicates can be identified, the guilty parties can be arrested and eventually imprisoned. And that is the point of this what we are doing. That's the only way to approach it. Okay, so magandang plano ni PBBM yan. At well, meron akong konting diyan, idagdag na paano ba ma-minimize ang drug users sa Pilipinas? Kasi kung wala na talagang bibili sa Pilipinas, hindi na sila magpapadala ng drugs, di ba? Paano nga ba? Well, mag-umpisa ito sa edukasyon at sa relihiyon. Sana sa lahat ng sikta ng religion ay palaging sinasabi yan ng kanilang pastor o mga pari na huwag talaga gumamit ng droga ang kabataan. Ganon din sa edukasyon, sa elementary pa lamang, sa kinder, sasabihin na huwag talagang gumamit ng droga.
At kapag ganyan na ang mindset ng mga kabataan ay hindi talaga gagamit ng droga, instead kumain na lang ng candy at mga prutas, di ba? So wala na talagang bibili niyan. Ngayon, ang pangalawa ko na idea diyan, para ma-minimize o mawala talaga yung salot na yan na galing sa China, ay gumawa ng batas na death penalty sa mga drug pusher. Katulad sa Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore, mayroon silang drug penalty na death sentence or death penalty para sa mga nagdadala ng mga droga sa kanilang mga bansa. Kaya yung dalawa na yan, edukasyon, religion, at death penalty sa mga drug user, hindi lang drug user, yung talagang drug pusher na magdadala galing sa labas. Yun ang dapat bitain para wala nang magdadala ng droga dito. So kung ganyan, hanap na sila ng ibang bansa na kanilang biktimahin muli. So yan ang maganda. Pero ganun pa man, kudos kay PBBM dahil sa sunod-sunod nila na malaking huli nitong mga drugs shabu na galing sa ibang bansa. At kung atin tingnan kung sinong gumagawa lamang ng shabu sa buong Asia, ay tanging China lang ang gumagawa niyan. Kasi sa ibang mga lugar ay mga cocaine ang ginagawa, mga droga ng mayaman. Itong sa atin ay droga ng mga pobre ito. Tinatawag yung shabu na poor man's drug. Poor man's, ibig sabihin para sa mahirap na mga droga yan. Kaya masisira talaga ang utak nyo kapag gumamit kayo niyan. Kaya atin yan pag-isipan, ang edukasyon ay magmula sa mga magulang. Kahit ang magulang, pag-aralan nyo ang inyong mga anak, bigyan ng pangaral na huwag talagang manigarilyo, kasi ang sigarilyo yan ang umpisa ng droga. Huwag uminom, kasi step number 1 yung mga inom at sigarilyo. Para paglagi ng bata, siya ay isang wholesome na Pilipino na malayo talaga sa droga. Alright, so ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa ating mga uploads. Comment na kayo sa ating comment section. Paalam sa lahat.